Itago niyo na lang ako sa pangalang Opek, isang dating tricycle driver dito sa syudad ng Puerto Princesa. Gabi-gabi akong namamasada, lalo na't mas malaki ang kita kapag 10 oras ng gabi. Isang Martes ng gabi, pasado 10:00, habang naghihintay ako ng pasahero sa gilid ng kalsada, malapit sa palengke, may napansin akong isang babae. Maganda siya. Maputi, maayos ang postura, parang galing sa isang party. Suot niya ang isang puting blusa at palda na abot tuhod, may dalang maliit na bag, pero ang pinakatumatak sa akin ay ang kanyang mukha. Wala siyang emosyon. Ang labi niya parang nakalapat lang. Walang ngiti, walang kahit anong damdamin. Itinuro niya ang lugar kung saan siya bababa, isang madilim na bahagi ng barangay na halos nasa gubat na. Gusto ko sanang tumanggi. Alam ko kasing halos wala ng bahay sa lugar na iyon, at kung meron man, puro lumang kubo at ang iba, abandonado na. Pero dahil sa ayaw kong makipagtalo, sumang-ayon na lang ako. Tahimik lang siya buong biyahe. Ako man ay hindi mapakali. Napapatingin ako sa side mirror, pero bawat sulyap ko, tila mas lalong lumalamig ang paligid. Habang papalapit kami sa lugar, biglang nag-iba ang lahat. Mula sa dilim, biglang lumiwanag ang daan. Ang dating madilim na kalsada, ngayon ay may mga ilaw, may tunog ng tugtugan, at may mga taong naglalakad papunta sa isang malaking bahay na parang mansion. Napakunot ako ng noo. Ano ang meron dito? Tanong ko sa sarili ko. Kahit sa bayan, bihira na ang mga party, lalo pa sa ganitong oras. Pero heto, isang marangyang selebrasyon sa gitna ng gubat. Nang makarating kami sa mismong lugar, bumungad sa akin ang isang malaking bahay. Maliwanag, may mga kurtinang puti, mga chandelier, at mga taong nakagawn at barong, nagsasayawan, nagtatawanan, parang isang ingranding kasal o debut. Nag-abot ng pamasahe ang babae. Walang imik, walang ngiti pa rin. Bumaba siya at dumiretso sa loob ng mansion. Ako naman natulala lang sandali bago nagpasya na umalis. Medyo nanginginig pa ako habang pauwi. Pagdating sa bahay, ikinuwento ko agad sa asawa ko. Sabi ko, alam mo ba, may malaking bahay pala sa Barangay San Manuel. Dun sa may akasyahan. May party pa nga kanina. Ang daming tao. Napakunot ang noon ng asawa ko. Wala namang bahay dun. Di ba puro damuhan at mga punong akasya lang ang nandoon? Kinabukasan, napasama ulit ako sa biyahe papunta sa parehong barangay. May matandang akong pasahero akong naisakay. Siya ay si Lola Feliciana. Habang tinatahak namin ang daan, sinadya kong itanong, Lola, may malaking mansion po ba rito malapit sa mga punong akasya? Parang kahapon lang may party. Napalingon siya sa akin. Halatang nabigla sa tanong. Walang mansion dito, iho. Wala pa kahit kailan. Dati pang bakanting lote yan. Ang meron lang diyan ay yung matandang mga akasya at may mga kwento-kwento. Anong kwento? Tanong ko kahit may kabana sa dibdib. May sabi-sabi na may mga engkanto o maligno raw na nakatira diyan. Pero hindi sila nagpapakita. Sa mga taga rito, mga dayo lang ang nakakakita ng bahay at pag nakita mo raw ang mansyon, ibig sabihin ay naakit ka na nila. Minsan hindi na raw nakakaalis pa ang mga nakakakita. Biglang nanindig ang balahibo ko. Biglang bumigat ang dibdib ko habang binabalikan sa isip ang magandang babaeng walang ngiti. Dahil mula noon, kahit anong gawin ko, kahit ilang balik ko sa lugar, hindi ko na muling nakita ang malaking bahay. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share sa iba para sila rin ay makaranas ng kilabot na hatid ng mga kwento ng kababalaghan mula sa tunay na buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito sa Bulong sa Dilim.